Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday ng tanghali na mga idol. So ayan tanghali na, sorry. Medyo naging busy ako kaninang umaga mga lods no? Naging driver ako. Meron kaming pinuntahan. So kauwi lang natin pero marami tayong news syempre. At matitindi yung news natin. So ayan, magi-start na tayo ngayon dito lang sa ating crypto bubble na wala kahapon. Kagabi pala ay gumana. So ngayon medyo sa day natin medyo pili lang no yung mga green, pero sa hour natin medyo dumami na yung mga green at medyo nakaka-recover yung iba naman sa sobrang lalim hindi pa rin nagiging green hanggang ngayon no mga lods no. So grabe yung ating drop no. Bukod sa nakuha na yung ating hindi ako nakapag-position, naging busy kasi ako mga lods pero magti-trade ako mamaya no. Mamaya magte-trade ako mga lodi. So ngayon medyo hindi naging busy tayo So ngayon, mamaya after neto baka mag-trade tayo. No? At ano natin, sa Bitcoin ako magte-trade and sikapin natin kumbaga na magwagi. Pag natalo, di malungkot. Ganun lang 'yan mga idol no. So punta muna tayo syempre. Saan ba tayo pupunta? Sa ating mga breaking news, no? Lalong-lalo na yung global news natin na nakaka-apekto sa market natin. At syempre ang ating crypto news. So bago tayo mag-start mga idol, alam niyo na, palike muna ng ating video. Yan lang ang hinihiling ni Jeblo sa everyday videos niya na ginagawa. Kundi i-like lang ang video at syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update, everyday news, global, NFT, crypto, alam niyo na. Subscribe na kayo. Ayan, no? So, ito na muna tayo, mga idol. Ito si Commander, no? Ito sabi, babasahin ko na lang. Sabi dito ni Nick Sortor. Wow, sabi niya gano'n, no? America's B2 bombers made it all the way to Iran, carried out their strikes, and were never detected by the Iranians. Hindi sila na-detect, ganun kalupit yung B2 bombers mga idol. Dumaan nga din to sa sa India Dumaan sila sa India, dumaan sila sa Iran, pero hindi sila na-detect. Ganun kalupit yung B2 bombers mga lodi, no? Undetectable. Joint Chief of Staff Chair Raisin Kane outlines all of the Operation Midnight Hammer here. Iranian defense system did not see the bombers and no Iranian fighters flew. No shots were fired at the bombers. No other military in the world could have done this. Sabi niya, ganun kalupit ang B2 bombers mga idol, no? Undetectable, no? Bigla na lang may tatama sa iyo na hindi na-detect ng inyong radar. May mga pan-detect nila, 'di ba? Ganun kalupit pala 'yan. As noted last night, multiple decoy bombers flew west out of the United States while actual bombers flew east, keeping the elements of surprise. Naku, mayroon pala silang mga matitinding estratehiya na ginawa, no, para hindi sila matiktikan. Ang tindi nun, no? Sipin mo, meron na pala mga ganong kalupit na mga military airspace, na military aircraft. Pero hindi pa rin hindi na-detect mga idol. Ganun katindi yan. Tapos may nagka-issue pa nga sa India na dumaan sila, pero hindi rin na-detect ng India. Nagtampo tuloy yung Iran sa India. Ba naman yan, dumaan sa inyo, hindi nyo naman detect. Paano tayo niyan? Hindi tayo bate. Sabing ganun. Di ba? Pero ganun siya kagaling, no? So ito pa nga, sa sobrang galit ng Iran, sabi dito, Iran has issued a threatening warning, vowing that if attacked, it will unleash a wave of retaliation through sleeper cells embedded within the United States, potentially sparking coordinate assaults deep inside American territory. So ito yung mga US yung mga Americans, mga lodi, medyo nakita ko sa mga news na hati yung opinion niyan. Maraming mga Republican, yung syempre pag Republican mga sang-ayon yan, tama ba ako? Kasi sila yung kay Trump, di ba? Yung mga Democrats, ayun yung mga tutol dyan na dinala mo kami sa war, nako, ikaw ang dahilan kung bakit magkakaroon ng war sa buong mundo, ganun sinasabi nila kay Trump.
May video pa nga na ang sinabi lang na Amerika yung mga territory ng ng Republican, wag daw bombahin yung territory ng ng Democrat. Sabi, tawa ako dun eh. Sabi dun, no? So, nanapin ko nga yun. Check lang natin ha. Nandito yun eh. Nakalimutan ko kasi, napanood ko lang, nakalimutan ko siyang sa eh. Ayun yung caption niya eh, who made this, tapos tawa. Wala. No? Iran. Lagyan ko nga ng Iran. Sayang yun eh. Wala. Hindi ko na makita mga lad. Sorry nabanggit ko pa kasi na wala tuloy sa ko. Basta yun. Basta yun na lang sinabi. No? Basta yun mga idol. No? Sobrang tindi. Parang nagbabanta ngayon yung Iran na syempre sa tingin nyo ba papayag sila na ganun lang, no? Na uy, binomba na yung natin, nuclear site natin, tama na. Paawat na tayo, lugi na tayo, ganun. Pwede ba yon mga idol? Lumaki na sa digmaan tong mga to, mga lods. So, ang tendency, pag gumanti sila, dudurugin na sila. Parang ganun yan. Isipin din yun, mga idol, no? Promise, mga lodi, kung may makikialaman dyan, doon na yan lalaki. Pero, sa akin, sa tingin ko, talagang ayaw ng US dyan, mga lods, Sabi nga dito ng China, Major alert. China has just confirmed that they will also enter the war with Iran. Yung mga ganitong comment, hindi ko alam kung totoo to, pero kasi kung ikaw Chinese ka, mga idol, ilagay mo yung sarili mo sa tao ka ng, kumbaga, citizen ka ng China. Dahil merong allied, no, na gano'n, na hindi naman kayo yung inaway, tapos kayo yung susugod, makikialam ba kayo? Kumbaga, matutuwa ba kayo? Ganun, parang ganun na lang. Yung mga Chinese citizen, once na sumalang kayo sa gera para labanan yung US, matutuwa ba kayo doon, mga idol? Sa tingin ko, maraming hindi rin papayag dyan na bigla ka nilang sasali sa mga bansa na lagi naman nagigera tulad ng mga nasa Middle East na bansa. Parang hindi na natapos yung gera dyan eh. Yung China, yung Amerika, yung dito sa atin, wala naman masyadong gera dito. Kumbaga, hindi natin porte yan. Diba? Yung mga gusto lang ng gera siguro. Pero, hindi ako sure wala akong, kumbaga, matinding katibayan, no, na ayaw nila. Pero, kung ako kasi tatanungin, kung nasa China ako, tapos ang reaksyon ko agad dyan, uy, ba't tayo sasali, sir? Hindi naman tayo kasali dyan eh. Bigyan lang natin sila ng tulong kung allied natin sila. Pero yung mismong tayo sasali, nako, mahirap yan. Ganun yung magiging reaction ko doon, mga lodi. No? So, kayo, anong sa tingin nyo? Sabi nga dito, ito, dahil sa ganti ng Iran, ito mga lodi, no? Iran moves to close Strait of Hormuz. Alam nyo ba yung Hormuz? Mga idol, itong Strait of Hormuz. Dito, to? Isa to sa malaking daanan, no? Dito dumadaan yung mga nagtitrade ng oil ata. Iran's parliament has approved a measure to close the Strait of Hormuz to Israel-linked ships, according to state-affiliated Press TV reports. The plan reportedly now heads to Iran top security body for final approval. The strait is one of the most critical oil checkpoints in the world. No, mga idol, no, in the world to isa to sa mga, kasi daanan to mga lods 'di ba? Maraming kapag ito nasarado, parang ganun. Pag ito nasarado, malaking apekto, magiging apekto nito sa buong mundong trade ng oil, mga idol, no? Ganun 'yan. Nako, totoo ba 'yan? Anong gagawin nila ngayon diyan, mga lods, no? Hormuz. Strait of Hormuz. Check natin kasi baka iba rin yung ibang paliwanag ng ibang post di ba? So ito yung Strait of Hormuz.
Iranian parliament has just voted to close the Strait of Hormuz. 20% of global oil passes through the strait. Here's what to expect if successful. Oil price could spike by 30 to 50% almost immediately. Nako. Sipin nyo kung nasa 60. No, yung 1 litro. Magiging ano agad yan, 90. O kaya sa 80, ganun. Sobrang magtataas mga idol, no, yung presyo. Sino? Global inflation likely rises. Ayun daw yung mga magiging epekto mga idol Tataas yung presyo ng langis. Global inflation likely rises. US gas price likely skyrocket, potentially $5 to $7 gallon range depending on duration. Military escalation risk. US Navy and Allied likely to respond. Nako. Tanker delays affect oil, LNG, and related goods, no? Kasi hindi lang oil meron pa kasi ginagawa talaga yung daanan mga lods yung Strait of Hormuz, mga idol. So kung isasara ng Iran yan, malaki yung at marami yung maapektuhan, mga idol, no? Grabe yun. So ayun yung ganti nila, hindi sila mambobomba. Sasara nila yung mga yung port o yung checkpoint diyan, mga lods, no? Grabe naman yan. Kasi ito naman, Iran just triggered the global economic reset. Oil, inflation, currencies, nothing will stay the same. What happens next? The US, Trump, BTC, XRP, XLM, and ISO tokens. This was never just coincidence. Alam nyo, ito dahil nga dito sinabi na this was never just a coincidence. Alam nyo, naisip ko tuloy kung bakit yung sa SEC tsaka sa Ripple, ito papaliwanag ko mabuti, medyo critical to Ang tagal nung SEC tsaka Ripple, di ba? Nadidelay. Ngayon, maraming nagsasabi na dinidelay ng mga judge, dinidelay ng SEC, pero bandang huli lumabas na ang nagdidelay pala is Ripple. Ang tanong, bakit dinidelay ng Ripple? At dito ko na naisip yung this was never just a coincidence, mga idol, no? Siguro alam ng Ripple yung perfect timing. Ayan perfect timing. Kasi kung tinapos na agad yung kaso, maapektuhan pa yun yung price. Kunyari, hindi siya lilipad, hindi siya magsusustain ng mataas kasi magkakaroon pa pala ng mga ganitong problema. 'Di ba? Magkakaroon pa ng ganitong incident o ano ba tawag dito? Event, no? Na mag-aaway pa pala yung Iran tsaka yung US. So, ang galing ng ginawa ng Ripple na, wag niyo munang anuhin 'yan. Ngayon, once na matapos na 'to, etong matindi na 'to, mga lodi, halimbawa natapos na, cancel na, bati-bati na sila. Ngayon, dun lalabas ngayon 'yan. Biglang matatapos yung kaso, biglang maaprobahan yung mga ETF. Nako, sabay-sabay yung good news. Doon na yung lilipad ng antindi nun. Pag nangyari yun, mga idol. So, ganun yung naisip ko dito. Never just a coincidence, mga idol, no? Kaya itong pag-drop na to, tuwang-tuwa ako dito kahit na sabihin nyo. Dahil ako nakakapagbodega ako dito, mga idol, no? Kahit na paunti-unti, 400 pesos, 600. Okay na yun Di ba kasi magiging magkano yun pag nagliparan yung mga yan, di ba? So, ayun yan US involvement and the tariff o the Strait of Hormuz ito nga, no? The choke point pala, hindi checkpoint. The choke point of the world. After US involvement in the war against Iran, the Iranian government has decided to close the Strait of Hormuz, where 25 to 30% of global oil passes through it. That's not just an emergency, It's not just an energy crisis. That's a financial nuke. Global markets are tanking. Oil is spiking. Global markets are tanking. Oil is spiking. Inflation will follow. But that's only the surface, mga idol, sabi, no? What's happened next in this war? Now the US and Israel claim to have destroyed the Iranian nuke facilities. This is not the end. A few more days, weeks, or months of bombing and there will be a regime change in Iran with the pro-US government. Isa pa naisip ko dito, mga idol.
Alam nyo kung ano yung malapit na date na pwede mangyari? Na medyo mabigat sa US? July 4, which is Independence Day sa USA. Break it down, yo. Ano yun mga idol, no? Kumbaga kung ikaw yung kalaban ng US, ito yung perfect time para perwisyuhin namin kayo. Parang ganun, di ba? July 4, Independence Day, biglang may babagsak. No, wag naman sana. Hindi natin inaano to, naglalaro lang yung isip ni Jeblo, mga idol, no? Kasi July 4 eh. No. Kumbaga tahimik ngayon yung Iran. Sige, mo lang yan. Tignan natin. Nakaplano na yan, no? Pwedeng ganun eh. 'Di ba? So, nako mga idol. Ay, nako. Ang galing ng direktor nito, mga lods, no? Why the regime change? Trump wouldn't want the oil prices and inflation to shoot with the closure of Hormuz Strait. No? A regime change would enable access to cheap oil to US, dismantle of BRICS and West Dollar Alliance. Deterrence against China and US dominance throughout the Middle East. Mga idol, no? How do you prepare yourself? Energy prices shoot up. Capital and crypto markets sink in fear, no? So, siyempre, yung mga investment dyan, yung crypto, yung market, babagsak yan kasi, ano yan eh, sink in fear. Matatakot sila. Magkakaroon ng FUD, no? Fear, uncertainty, and doubt. But once there is a regime change, cheap oil, US dominance over Middle East, and weakening of China and BRICS influence would benefit the long-term holders and deep buyers. This is not a drill. This is the controlled demolition of the world. Mga idol, no? So, how would the regime change in Iraq affect crypto? It would open the gates for crypto adoption in Middle East. BTC might still be considered as a hedge against inflation. Ripple deep roots in the Middle East quietly shape the region shift towards digital finance. One corridor, one central bank at a time. Stellar has steadily embedded itself across the Middle East, powering cross-border payment and quietly enabling the region financial digitalization behind the scene, mga idol, no? The war isn't chaos, it's choreography. Oh, yan yung sinasabi sa inyo, mga idol, no? It's choreography, ang galing ng choreographer. Bad markets. And you can't do that in a great economy. You can't buy stock market either you're lead, going all to buy part it of very controlled expensively or demolition of not the be old able to buy it system. at all. Out of So there's this a lot of collapse, opportunity I will find in rise the bad the times. new That I do better in programmable bad money, markets. I buy tokenized things asset, in bad and markets. real-time And settlement. you can't do that in a part great of the economy. You reset, can't buy it. and Either it's you're going to buy already it very begun. expensively or not be able to buy it. Matindi to. So, ito pala yung mga karakter na bida o kalaban to mga to sa pelikula na to. China and Russia didn't support Iran. They enable its defiance. China bought Iranian oil in yuan bypassing the petrodollar. No? Russia armed Iran's defense tech and nuclear infrastructure. All three nations traded by an alternative system to SWIFT. Iran was integrated into BRICS talks. They ran joint naval drills in the Strait of Hormuz. Russia used Iran as a proxy tech hub amid sanctions. China Belt and Road runs through Iran. So parang ginagamit lang pala nila yung Iran, no? Kawawa naman si Manong. This wasn't just partnership, it was preparation for a global reset against US financial dominance. And now, the end is near. And now, with the Strait of Hormuz in play, the trigger may have been pulled. Nako, matindi na to mga idol ha. Trump knew the script all along. He played the peacemaker, called for a deal, distanced himself from war. Then boom, the US joins the conflict. This isn't flip-flopping. It's theater. Controlled chaos to usher in the reset and he's still center stage. Nako, ayaw pagulang ni Trump. Magaling din. So magaling din. Mga idol, no? Yung pala yung tunay na plano. Mga lods, no? Ang tanong, makakasabay ka ba o ikaw yung isa sa mga matataranta at magbebenta? Ganun lang yan, mga idol, no? Sabi nga dito ng mga nakaraang presidente, sabi ni Bill Clinton, "We are determined to prevent Iran from acquiring nuclear weapon," 1995. Sabi ni George W. Bush, "Iran must not be allowed to develop nuclear weapons, period." Sabi niya noong 2006. Sabi na ba ni Barack Obama,
I have stated that Iran will never be allowed to obtain a nuclear weapon in 2015. Sabi naman ni Lolo Biden, we will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Sabi niya, 2022. At sabi naman ni Donald J. Trump, Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Thank you for your attention on this matter. So, promise made, promise kept. Parang ganun yan, mga lord. Sabi ni Donald Trump sa mga nakaraang presidente, tinupad natin. No? Ang tanong ko dito, mga idol, bakit kaya ayaw nila ng... kasi yung iba naman merong nuclear weapon, yung mga ibang bansa. Bakit yung Iran ayaw nila? Alam nyo kung bakit? War freak daw. Mga maoy daw eh. Hindi, ito mga idol kasi matagal na kasi mga idol na parang iba kasi yung tingin ng sa Iran mga lods eh. Kaya nga meron, di ba sabi ko kasi yung nakaraan, yung parang mga prophet na sinasabi na Iran will be tawag doon, puta, nakalimutan ko na yung sinabi ko. The end of the world starts with Iran ata, ayun yata yun. Basta ganun, mga idol, no? So, hindi ako sure, pero parang meron silang malupit na info na pag nagpalakas talaga yung Iran, parang gusto nilang sakupin ng buong mundo. Parang sa kanila nag-i-start yung mga terrorist, di ba? Sabi lang hindi ako sure hindi umano yun, no? Hindi ako galit sa Iran, wala naman akong kilala dyan eh. Pero ayun yung sinasabi ng mga ibang bansa, no, na sa kanila talaga nag-i-start yung terrorism. So sila yung nagsusupport at ayaw nila na magkaroon ng mga nuclear weapon yung Iran, no? Totally ayaw nila, no? So period nga, sabi niyo, period, bawal yan, no? Bawal yan, sabi gano'n, no? So grabe yung nila sa Iran, no? Eto na, punta na tayo sa crypto news, mga idol. Bago ang lahat, sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung link natin sa baba ng description. Check nyo lang yan. Swerte yan, mga lods. Mananalo dyan kayo magbudega ng malupit na at mag-trade o kung anong gusto nyo, no? Pero do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol. Alam nyo naman yan. Huwag kayong bumasi sa mga sasabihin ko para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Do your own research, no? 1 billion, grabe to, laki nito. 1 billion liquidated in the past 24 hours as Bitcoin crashes down below 100k amid geopolitical tensions. Grabe, bumagsak. Ang daming na-liquidate. Malamang pati si James Wynn na-liquidate na naman yung sutoy na yun. No? No. Ito sa akin, tama sa akin kasi inaasahan na natin to mga idol di ba? Ina-expect na natin yan. Sabi ko nga sa part na to, kukunin niya yan mangunguha yan dyan Ayan kinuha niya na diba, umabot na siya ng under $2 kasi yan psychological number yung $2 pwedeng nandun din lahat ng mga liquidation ng lahat sa $2, no? Pag umander ng $2 yan, nasungkit niya na yung iba, pero meron din naman na matitibay, talagang medyo nandito pa sila sa baba, 1.6, 1.5. So hindi malabo na kunin pa yan, no? Na medyo babain pa yan, no? Parang nisip, kala nyo ba tapos na? Ayan. Kukunin pa yan, pwede pa yan, mga idol. So mag-ingat-ingat kayo, no? Kagabi, puro short binanata natin sa Bitcoin. Puro short ako kagabi, mga idol medyo nag-profit lang tayo ng konti. So dito sa XRP, position trade kasi ako dito. Hindi ako nag-scalp dito Ang scalping ko sa Bitcoin. So dun ako. Dito, kaya ang iniisip ko dito, yun nga, medyo kunin niya yan. Once na bumaba pa nandito yung mga 1.7, 1.6, mag-iisip na akong dito. Mag-position ng long. Kahit mga $100, mga ganun, no? Mag-position tayo dyan. Tapos, mag-leverage tayo ng medyo mataas. Di pag nasunog, ganun lang yun ayan Tapos eto naman, pag sinearch nyo pa lang yung Cointelegraph, no? Although nabalitaan natin to dati, pero tuloy-tuloy pa rin yun at mas lumala na, no? Cointelegraph's fronted has been compromised. Please be cautious. Attention, when you visit Cointelegraph,
Right now, you receive a pop-up telling you to claim some CTG Cointelegraph token airdrop. It's a scam. No? Pag kinonect nyo yung wallet nyo dyan, ubus ang kinabuhi nyo dyan, mga idol, no? Scam yan. Cointelegraph front end has been compromised. So, ayan mga idol, nakita nyo naman yan. So, mag-ingat na lang kayo sa mga gumagamit ng Cointelegraph. No? Cointelegraph pala yun, yung binalita natin yung nakaraan, CoinMarketCap. Magkaiba pala yan, mga idol, no? So, Cointelegraph, ito yung ano natin, kinukuha na natin ng news. So, nagkakaroon sila ng ganyan, no? Magkakaroon daw sila ng airdrop sa kanilang mga coins. Nako, grabe yun. Diyan pa naman ako kumukuha ng news. So, CoinMarketCap, Cointelegraph pala. Nagilito naman ako doon, Cointelegraph tsaka CoinMarketCap. Yung nakaraan pala, dito rin yan, nagpa-pop up sila sa CoinMarketCap. Tapos ngayon naman sa Cointelegraph na. O, di ba? So, ingat-ingat kayo mga idol, Protect your asset, mga loads. Naku, nakakalungkot yan kapag ang tagal nyong hinold, ang tagal nyong umasa dyan na ayun yung magpapayaman sa inyo, tapos biglang kukunin lang ng kung sino. Iahak lang, naku, putik yan, nakakamaoy yan. Nakakamaoy. Daragis yan. Ito. Grabe to. Mysterious. Mysterious A mysterious whale just scooped up 3,866,613 XRP from Binance. That's 3.86 million XRP of the exchange. Is something big about to unfold? So, kinukuha na nila yung mga XRP sa mga crypto exchange. Mga idol. So, 3.8 million kinuha ng isang mysterious whale, tinanggal sa Binance, mga lodi, in-scoop, tinago, binaul. Ano kaya mangyayari dyan? Kinukuha na nila, no? Isipin nyo, 3 million to O, meron pang isa, mga idol. Ito pa. Amid the chaos, someone just moved 8 million XRP. So, kanina 3 million, ngayon ay 3.8 million, ngayon naman 8 million XRP. That's 8 million on the move while the market is shaking. Whale games or something big brewing. Nako, patay tayo dyan. Inuubos na nila yung XRP sa mga crypto exchange. Mga idol, no? Nako, nasa inyo na yan kung anong gagawin nyo. Inuubos na nila. 3.8 million tapos 8 million XRP. Kinuha na nila sa crypto exchange. Mga lods, no? Nako. So, ito naman. Sabi dito ni King Balex, crypto parabolic rally about to start. Ayan don't get scared now. Scared ain't ya boy? Sabi niya. Ayan So, nandito tayo ngayon sa part na to, which is, eto na nga yung ating, alam niyo yun, paangat na to Kumbaga, gumano na tayo, weibo tayo, parang si mga Mishima sa Tekken, nag-weibo. So, syempre, pag nag-wave ka pataas, pagbaba, mag-wave ka na pataas. So, ang haba ng consolidation natin, parang ito, no? Nung 2017 talaga, kaya sinasabi nila, kamukha talaga ng 2017 yung mangyayari, mga idol Diba? After ng halving event, so nasa gitna ng mahabang consolidation na to noong 2016-17, lumipad tayo niyan. No? O ngayon, ang haba nito, nasa gitna na naman tayo. Nasa gitna yung halving di ba? So, nasa gitna tayo, dito na tayo sa part na Pucharagis yan. Ako, kapag kayo na shake out, pagsisisihan nyo yan, mga idol. Sa akin lang yun, lalo na yung mga nag-gold na matagal. Ito na. What if the strike wasn't an act of war but an act of silence? Not escalation, interruption. Trump once released a fragment careful chosen of an old video of Jeffrey Sachs, no mainstream filter. Parang sinasabi lang dito mga idol, is talagang hindi siya kumbaga nakaplano na mga idol. No? Ayun lang yung sa tingin ko dito. The same line, recycle for decades, the same pace used to justify assassination, drone strike sanction, regime change. Kanina pa natin inaan yung regime change, no? Kailangan magbago yung rehime dun. And US troops sent to bleed for someone else's agenda. And now, with one of the single move strike ordered without a pleasure of exploitation,
Trump may have cut the fuse. No? If Iran had nuclear site, they're just been neutralized. If they didn't, then the illusion has been dismantled in public. Either way, the excuse is gone. Galing ni Trump, no? No more imminent threat. No more weeks away. No more leash of drugs. Drag America into the flames again. That might been the plan. So parang sinabi niya, ang iingay nyo, sinasabi nyo na merong nuclear weapon yung Iran, no? Hindi natin alam kung chismis yan o totoo ba yan. So ang gawin natin, sige, i-ano natin yan, i-neutralize natin yung mga nuclear site nila. Kung imbento nyo lang yung nuclear nyo, edi tumahimik na kasi kung totoo man yung nuclear site nyo, binasag na namin. Kung imbento man yun, at least binasag pa rin namin yung imbento nyo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. So wala nang mga chismis na kalat dahil basag na kayo sa amin. Parang ganun. A strike that looks hawkish to the blind but surgical to those awake. A removal of the last domino Netanyahu had left. Now go back to January. Trump repost of the sack video. Why then? Why that? Because the signal was being sent quietly and intentionally. He knows who pulled the wires. He watched this game for decades. And now the world's starting in the wrong direction. He flips the table again without a speech, without a press release. Just action. This isn't a noise. This is the clearing of the field. While the whole world yells war, Trump just removed the last excuse for it. The silent is the message. And if you heard it, you're already ahead. Oh, ayun. Ang inang lupit nung sinabi nito ni Mr. Pula. No? Grabe to mga idol. Ang tindi nung sinabi niya na to, hindi ko pala ito na lang yung binasa ko na mahaba, pagod na yung bibig ko eh. Pero ang ganda ng sinabi niya dito mga idol, no? Basahin niyo rin to mga lods, punta kayo kay Mr. Pool. Tas ito. Saan na ba to? Ito ba yung malupit? Ito gagi batid dito. Ito yung last news natin ngayon. Ganito na tayo ko advance. Ito daw yung top 20 craziest new technology you might have missed. So ito mga idol. Ito yung a machine that turns air o hangin into water affordably. Mga lodi, no, yung hangin ginagawa niyang tubig at iniinom. Mga idol, no? Ganun katindi yung invention nito ni... siya ba nag-invento niyan? Mga kalbo, mga sikat pa naman yung mga kalbo. No? Grabe, lupit nun, no? Hangin, ginagawang tubig. Moonwalkers, roller lang to, skating lang to Bago lang ba to? Meron ako niyan nung bata ako. Kakaibang daw to, mga idol, no? Skate to, di ba? Kasi yung rollerblades yung sa gitna Sa gitna yung gulong. Ito hindi Sa gilid to, so skating to. Tama ba ako? I-correct nyo nga ako mga idol. So ito daw, medyo bibilis ang iyong lakad. Pero hindi yan ubra dito sa atin. Bako-bako dito sa atin Kung sa mall ka lang, pwede yan. Ito matindi. An AI power hologram HoloConnex, no? Grabe, natutupad na yung mga napapanood na lang natin sa video. So sa movie, hologram. Mga idol, pwede na kayong tumawag na hologram yung sasagot Nako, malapit na yan. Malapit na yan mga idol, mga 10 years na lang yan. Makikita nyo na sa mga cellphone yan. Naka-indicate na yung hologram. Pag tatawag yung mama nyo, makikita na yung muka. I-click mo lang yung muka, no? Tink, lalabas na siya. Saan kaya mo nagpunta? Taragis ka, umuwi ka na. Saan ka na naman, no? Ganun, no? Ang galing, no? Tapos ito naman, the first ever transparent TV. Dahil na transparent TV. Ano-ano naiisip ng mga tao, no? Grabe, transparent na TV. Ito naman, foldable. 131 inches. Ang laki naman yan. Kalahati lang yung TV ko. Wala pa sa kalahati. Ayan. Grabe, no? Napopold yung TV, mga idol, no? Tito itutupi. Kaya pag sinabi siya mama mo, iligpit mo na yung TV. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, itupi mo na yung TV nyo. Ganun yun. Nililigpit na yung TV. Pero dati, may advance na rin na TV, di ba? Yung aparador, may TV ng aparador eh. Yung bubuksan mo yung aparador na, tapos pagbukas mo TV yung loob, yung laman, di ba? Ganun yung TV namin dati, aparador. Ito naman, Samsung AI Company, Samsung AI's robot companion, si Bali. Di ba may mga ganito na sa movie sa Netflix? Yung mga bilog-bilog na robot na, na pwede mo maging companion. Ayan, si Bali. Kulit eh, no? Ito matindi, oh. Foldable screen. Foldable screen lang, oh. Kasya lang sa maliit na pouch bag, oh. Pwede bang gumana yung PS5 dyan? No, may dala kang PS5 tas ganyan, no, foldable. Tas pag swimming kayo, maglalaro kayo ng Tekken sa sa beach. Ayun lang yung niyo screen. Di ba? Antindi. O kaya sa na lang sa Nintendo Switch. 'Di ba? Tas i-connect mo diyan, pwede na kayong maglaro. Physical keyboard for your putang ina pa. Ito parang pabalik to 3310, ganyan dati 3310 eh keyboard. Yung 33 na na advance, yung nasa gilid yung nasa gilid yung type ng keyboard dito banda. Ito naman transparent LED screen by Samsung. Yan lupit transparent. Ano na talaga. Ito maganda. Xpeng Airhat from China unveils the first flying car. Pwede ng superhero dito. Batman. Siguro kapag si Batman, totoo, isa to sa mga una niyang bibilin, no? Yung flying car. Ayan, lupit, man. Paano pag mga ganito? Siyempre, may limited lang yung niyan eh. Yung taas niya, yung, di ba? Yung hindi siya pwedeng lumipad ng sobrang taas kasi masasama na siya dun sa mga may kailangan mo ng lisensya pag gano'n na yung kataas na yung yung lipad mo. Di ba may mga ganun? Ito naman, foldable laptop. Parang ayoko naman ng ganyan. Foldable laptop. Parang masyado siyang fragile. Masyadong fragile. Ito gusto ko talaga. The world's first smart toilet. Sarap niyan. Maganda smart toilet. May nagmamasahe dyan sa likod eh. Di ba? Ito mga maganda smart toilet. Kasi kapag nasa CR ka mga lodi, isa yung isa yun sa mga masarap gawin sa buhay mga lods. Pumupo sa inidoro. 'Di ba? Ano yan? May ganun po. Panis. Grabe, no? Antindi niya, no? Smart to. Ito rin, no? The Y brush. Brush all your teeth in 10 seconds. Parang mouthpiece. Parang mouthpiece lang to, mga idol. Kakagatin mo lang. Tapos, ibabrush nyo na yung teeth mo. Ayan, no? Antindi, di ba? Ang invento ng mga tao talaga ngayon, no? Gusto kong ma-picture sa tao yung sleep. Alam niyo yung sleep sa mga sa TV, 'di ba? Ayun yung mahirap gawin eh. Pag tao ka, yung kahit gusto mo na matulog, hindi ka agad makatulog, kailangan mo pang patulugin yung sarili mo. Dapat merong pag sinabing tulog, tulog ka na agad, ganun. Tapos gising ka na agad, ganun. 'Di ba? Merong mangyayaring ganun dapat. Ayun yung gusto ko ma-invento eh. Kasi ang hirap nun eh. Mga idol, pag gusto mo na matulog, tapos di ka makatulog, ayun lang yan, may hinahabol kang oras, kailangan makatulog na ako, may aga pa ako bukas, tapos hindi ka naman makatulog. Di ba? So, mas maganda yung ganun. May invento silang ganun. Isusuot lang sa wrist. I-sleep. Ilalagay mo yung sleep doon. Yan, ganun. Gusto ko yun eh. Ito. AI Smart Home Agent. Ayun, grabe na to. Ano to? Parang companion din. Parang ganun din yan. Ito naman, iPhone stand that follows you. Sumusunod sa galaw mo, no? Asa na siya? Ayan, Galing, Ano to?
malupit to sa mga TikToker. Magugustuhan nyo ng mga nagti-TikTok, mga idol. Palm Recognition Lock, by Philips. Ito maganda, oh. A complete health tracking ring by Amazfit. Amazfit. Ito maganda to lalo na sa mga elder, no, yung health tracking device. No, kasi syempre kung tumataas na yung iyong something, cholesterol, sugar, bumababa na yung testosterone. Malalaman mo. No? Ayan. 18. A home doctor service by Whitning. Ano yun? Ano yung ginagawa nito? Home check-up. Ganun. Pwede nang i-check yung heart. Ito maganda to for medical purposes, mga idol. Importante yan lalo na kapag meron kayong matatanda sa bahay na si-check nyo. Tsaka mga bata rin pala. Diba? So, ang ganda. Maganda yung mga ano niya. Maganda yung mga ganyang invento. Ayun, dapat ito mga gantong invento. Yung ring, yung home doctor. Napanood nyo na si Baymax. Diba si Baymax ganun siya? Isa siyang health service robot. Diba? Yun yung maganda eh. May Baymax na may invento. Ito naman, Sony new electric card being controlled by a PS controller. PlayStation controller. Electric card. Ano yun? Dali nga, lagyan ko ng sounds, mga idol. Hindi ko pa ito napapanood eh. Nakita ko lang eh. Controller. I'd like to show you an aspect of the software defined thing. May tugtog. Wag. Ayoko na may tugtog. Putik yan. Electric car. Nakalagay kasi rito card eh. Akala ko card ang putik. Electric car pala. New Sony electric car being controlled by a PS controller. O parang ka lang naglalaro in real life, no? Parang malaking siya. Remote control car. O, di ba? O, antindi niyan, mga idol, no? Ang kulit eh, no? Ayun yung natin. Matinding news. Grabe, no? So, sana enjoy niyo yung ating video ngayon, mga idol. So, mamaya, medyo matindi yung maging update natin. Siyempre, makakapaghanap na ako ng malulupit na news. Ngayon kasi, parang kanina kasi, medyo busy. So, pero solid pa rin naman yung news natin, di ba? Sana nagustuhan niyo yung news natin, ha? So, ayan, mamayang gabi, mga idol, alam niyo na, mag-update ulit tayo. Kita-kits tayo. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday update sa crypto, sa trending news globally, no? Subscribe na kayo sa ating channel, mga idol, no? So, ayan, kita-kits tayo mamaya. Check niyo yung mga link dyan sa description. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jublo if you want to subscribe to me. It's the link in the description. Do you see it? Do you see it? Do you see it? So if you, again, I'm not gonna say that again. I don't know what to say, but bye, I guess. thank you. Thank you, I guess. I don't know what to say.